Nakaupo maghapon tapos biglang makararamdam ng ngalay at sakit sa katawan. Nako, pamilyar po sa marami sa atin yan, hindi ba? May mga nakababakalang pag-aaral ngayon na nagsasabing ang matagal na pag-upo ay mayroong mga negatibong epekto na katumbas ng paninigarilyo. Gaano nga ba ito katotoo? Mayroon po tayong tinatawag na sedentary lifestyle o yung hindi tayo masyadong gumagalaw-galaw. Kasama na riyan ang madalas na pag-upo sa pang-araw-araw. Ito ang fourth leading cause of death sa buong mundo dahil sa pagdulot nito ng mga non-communicable diseases. Halimbawa na lamang po dyan ang diabetes na mayroong increased risk na 112% sa mga laging nakaupo. 147% namang mas mataas ang tsansa ng cardiovascular events tulad na lamang ng heart attack at stroke. Nasa 90% din po ang dagdag na tsansa ng kamatayan dahil sa mga ito. Ayon pa sa mga datos, ang mga may hilig umupo at magbabad ng hanggang 23 oras ay mas mataas ang tsansang mamatay dahil sa cardiovascular disease. Karaniwan po ito sa mga may hilig manood ng TV at magbabad sa trabaho at nakaharap palagi sa laptop. Marami yatang tinamaan. Mas mabilis kasi ng 10 beses kada minuto ang tibok ng ating puso kapag ka nakatayo kaysa nakaupo. Kung susumahin po natin sa isang taon, 30,000 calories ang pupwedeng naburn natin. Para ka na ring tumakbo ng 10 marathons. Ang improper posture tuwing umuupo ay nagdudulot naman ng damage sa ating mga buto at spine. Apektado ang blood circulation dahil bumabagal ang blood flow. Dahilan para mamuo ang fatty acid sa ating mga ugat at mas tumaas ang risk ng heart disease. Tinuturo pong sanhi ng insulin resistance ang matagal na pag-upo. Nagdudulot ito ng tinatawag nating type 2 diabetes at obesity na dalawa sa mga pangunahing cause of heart disease. Bagamat kinakailangan pa ng dagdag na pag-aaral ay iniuugnay din po ang laging pag-upo sa anxiety at depression. Hindi kasi nakukuha ng katawan ang positibong epekto ng pagiging aktibo at pag-ehersisyo. Kaya naman tayo na dyan at gumalaw-galaw. Malaking bagay ang regular na ehersisyo para magkaroon ng malusog na pangangatawan. Kahit na nasa trabaho, ugaliin pa rin po ang pagtayo at pag-uunat-unat kada 1 o 2 oras. Pwede rin gumawa ng mga seated exercises. Mahalagang balanse ang pahinga at pagiging aktibo. Dapat alamin din ang kaibahan nito sa sedentary lifestyle. Siyempre, higit sa lahat para walang negatibong epekto ay umiwas po na ng tuluyan sa paninigarilyo at sa pag-inom ng alak. Para sa iba pang mga mahalagang talakayan tungkol sa inyong mga kalusugan, tumutok lamang po sa Sabi ni Doc mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang yan sa Good Morning Kapatid. Ano yung mga pwedeng mga solusyon dyan? Sabi mo, pwedeng nakatayo. Nakatayo, oo. Kasi halimbawa, ito pagkita. Ako, I make sure talaga na meron akong workout. So, in a week, pinipilit ko at least 4 to 5 days in a week na nakakapag-workout na mga up to 2 hours per day. Pero after that, kahit nasa bahay lang, halimbawa, hindi rin ako nakakampante pag nakaupo lang ako. Yung pakiramdam ko, may something about psychological na parang pag nakaupo lang ako for more than an hour, pakiramdam ko hindi ako nagiging productive. Kasi ako yun yung nadadown. So minsan kahit nagtatrabaho ako, doon ako sa desk ko. Yung desk ko kasi sa bahay medyo mataas. So nakatayo din ako habang nagtatrabaho. I see. Well, ako naman, share ko lang kasi ako naman, I like being productive also. Pero yun nga lang, may back problem ako. So may mga times na yung body ko naghahanap din talaga ng pahinga o ng tulog or higa. So yun lang, yun yung time na hindi lang ako talaga productive or nagiging idle ako because I need to rest my back because of the back pain. Pero I agree naman, tama naman yung sinabi ni Doc na dapat talaga, hanap talaga tayo ng way na laging gumalaw-galaw. Dati nanonood ako ng BTS video, yung mga Korean videos, nakikisayaw lang ako dun. That's one of my ways to be productive. Sumasayaw ako ng choreo. Ito, nakakatulong talaga yung mga smartwatches katulad nito, no? Parang every hour sasabihin na parang, at least mag 250 steps ka. So magva-vibrate siya, parang, sige, galaw-galaw na, gano'n, di ba? So parang pag nakita ko siya, at pag tinamad pa rin ako, at least alam ko na tinatamad ako. At least may nag-notify sa'yo. Pero at least may nag-notify sa akin, di ba? Parang sige na nga, okay. So, ang ganda din yun, no? Yung may nag-remind sa'yo. Actually, kung kahit wala kayo ng mga gadget, yung regular lang na alarm clock, pilitin ninyo na patunigin nyo ng kahit every 3 hours, ganyan. Lalo na yung mga may trabaho na talagang sa desk-oriented. Kung receptionist kayo o kaya sa IT, na talagang wala kayong choice na nakaupo, yun ang ang posisyon nyo sa trabaho. Patunugin nyo lang every so often. Tayo lang, ikot Stretching better than nothing. Ako, mami, meron ako nakita online. Ang sabi, kasi di ba ako kadalasan pag nanay ka, di ba yung mga anak mo, ang hilig nilang sabihin na, Nay, Ma, Mom, ganyan. Tuwing tinatawag ako ng mga anak ko, nagsasquats ako ng 10. Why, galing! Diyos ko, buong araw ka nagsasquats. Kasi napansin ko, pinaprompt ako nun. So, hindi mo kailangan alarm clock, yung anak mo lang pwede na. Mom,
1, 2, 3, 4. Mom! 1, 2. Sabi ko, anak, tama na. Tama na. What more pa ba Ma'am. physically? And Ma'am. Alam mo yung anak Ma'am. mo, di ba? Ma'am! Okay. Ma'am! Okay. Alam mo, maganda pala talaga to. Hindi, Mangganda yung bato. Pero sa mga empleyado at sa mga employers na rin, nakakatuwa kasi base din sa na-experience ko before, saka sa iba ring mga kaibigan ko, yung mga kumpanya nila, meron din mga pa-physical activities Yes, para sa Zumba. mga empleyado, mga Diba? pa-Zumba, pa-badminton, pa-jogging. So, one of the ways na mabalanse yung lifestyle na, babad kayo sa trabaho, bigyan din natin ng time na magkaroon kayo ng physical activity Tama, kapag tama. papawis man lang. Ganda. Alright, ulit, maraming salamat sa mga paalala, Doc Dex Makalintal. Ito na. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.